Mga kapatid, si Teacher Carol po ito ng Shalom Channel Manila. Magandang araw po sa inyong lahat. Ramdam ko lang ang udyok sa akin ng Panginoong Diyos ngayong umaga na ilabas itong mga susunod na mensahe na ito para sa ating mga magulang na nakikibaka sa daigdig, sa lipunan, para sa ating mga anak. Hindi naman lingid sa kaalaman ng marami yung mga kontrobersiya ngayon na nangyayari sa social media sa pagitan ng isang nanay at saka yung kanyang isang anak na atleta, Yung palitan ng mga pangit na salita at pagkatapos ay may halo pang pagtawa dun sa thread, sa chat na in-screenshot. Mga kapatid, ako'y taga-ibang henerasyon at ramdam ko ang bigat ng kalooban ng Diyos sa ganyang mga nangyayari ngayon. Kaya tayo dito sa Shalom Channel Manila, palagay ko ito'y udyok na ng Panginoon na tutukan natin ang bagay na ito sa pananalangin, sa buhay panalangin, sa pagdidiskusyon tungkol sa talagang kalaban natin sa mga panahong ito. Ang magkalaban ay hindi ang magulang at ang anak. Iisa lang ang kalaban dyan, si Satanas mismo na sumisira ng mga relationships sa loob ng pamilya. Mother against daughter, mother against son, father against daughter, father against son, mother against daughter-in-law, mother against son-in-law, father against daughter-in-law, father against son-in-law. Binubulabog yan ng dyablo. Para saan? Yun ang trabaho niya. The thief comes to steal, to kill, and to destroy. John chapter 10 verse 10, I came that they may have life and have it more abundantly. Pag sira yung buhay sa pamilya, sino bang tao ang natutuwa na sira-sira ang ugnayan nila sa loob? Di ba lahat tayo wasak? We are all members of a family. Unless meron ba sa atin na ipinanganak na walang pamilya? Maaring hindi buhay ang nanay at tatay mo ngayon, pero nagkaroon ka once ng nanay, nagkaroon ka once ng tatay, di ba? O walang tao naman na ipinanganak na bigla na lang lumitaw basta, di ba, sa ere? God designed na nandun tayo, inilagay niya tayo sa mga pamilya. God sets the lonely in families, nakalagay yan sa aklat sa Biblia, no? So, yun lang yung gusto kong ipahayag ngayong umaga, na lumalakas ang galaw ng dyablo sa mga anak natin, sa susunod na henerasyon, dahil paparating na si Jesus. Kukunin niya yung susunod na henerasyon bago dumating si Jesus. Mag-harvest yang si Satan na yan ng marami para marami siyang maisama sa kaharian niya. Ang tanong ngayon sa ating mga magulang, papayag ba tayo? Oo, pinagtatawanan tayo ng mga anak natin. Bakit? Siguro yung mga karamihan sa mga anak natin, feeling nila mas magagaling sila sa atin. Mas matino sila kaya sa atin. Diba? Madaling magturo ng mga kakulangan ng magulang ngayon. Sa Amerika nga, kinakasuhan ng mga magulang. Samantalang yung mga kaidaran ko, the older generation, kinatatakutan namin ng mga magulang namin. Kahit wala sila sa lugar, yumuyukod kami at nagpaparaya. And ako ay isa dun sa bahagi nung dating henerasyon na yon na hindi pumayag na mamatay ang magulang na wala ako roon. Namamatay ang tatay ko, andun ako, nag-aalaga. Namatay si mama, andun ako. Ang tanong ngayon, yung susunod ba na henerasyon, gagawin yan para sa mga nanay at tatay nila?
Parang hindi eh. Parang kakaunti lang ang gagawa kasi iba yung values nila. Now, we Christian parents, we must take it upon ourselves to address the situation spiritually. Kasi the battle on earth is not physical, but spiritual. Kaya dito sa Shalom Channel Manila, pipilitin ko na maging mas regular na pag-usapan natin yung tinatawag na Victorious Christian Living. I have a small book by Ralph Mahoney. Yun yung gagamitin ko. I will talk about Satan. Let's talk about yung ginagawa niya sa buhay natin. Kaya nahihinder tayo sa growth natin spiritually. Kaya hindi tayo makalapit kay Jesus. Kasi may kalaban ka. May malaking ahas dyan na hindi mo nakikita. At yang ahas na yan ang pumupulupot sa leeg ng mga anak natin. Binabalot sila ng kasinungalingan. Binubulag ang kanilang mga mata. Sa kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating mga magulang, maaaring nagkamali tayo noon sa ating pagpapalaki sa kanila, maaaring marami tayong nakumit na kasalanan. Kung gumalaw na ang Diyos sa ating mga buhay, kung binago na niya tayo, kung tinuruan na tayo ng tamang landas. Ang tanong ngayon ay ito, makikita ba yan ng mga anak natin? Kung nababalot pa sila ng kanilang galit? Natural hindi. Kasi sa tuwing titingnan nila tayo, ang makikita nila ay yung pagkamuhi nila sa mga pagkukulang natin noon. And it only takes the power of the living God through His mighty Holy Spirit to remove that darkness from their eyes and to heal our families. Yun yung gusto kong pag-usapan natin itong mga susunod na araw kasi sobre. Alam mo, hindi ako yung nanay. Pero yung makarinig ka ng kabataan, na ganun tratuhin yung ina, sabihin na natin maraming kasalanan tong nanay na to. Maski pa. Magulang mo yan. Babali ka pa ba sa boses ng Diyos na nagsabi sa 10 utos, honor thy father and thy mother, that thy days may be long in the land. That is the only commandment with a promise. O yung ibang mga kabadaan sasabihin, do not provoke your children to wrath. Nakasulat yan sa Ephesians. Pero hindi yan lisensya para tratuhin mong parang basahan ang nanay mo. Inukit yung batas na yan ng Diyos sa bato. Hindi yan nabubura. Kaya kung si nanay ay maraming kasalanan, humingi ng tawad. Magpakumbaba. Lalo na si anak. Kasi batay sa salita ng Diyos, wala kang karapatan na pagsalitaan mo ang sarili mong ama, sarili mong ina ng ganyan kahit mga kriminal pa yan. Magbibigay ako ng mga halimbawa sa Biblia tungkol sa respect for authority. Ako aamin sa inyo, sa nakaraan, marami akong mga pagkakamali dyan. Malakas din yung personalidad ko. Pero maraming itinuturo sa akin ng Diyos. Nare-realize ko na kung ano man yung mga pagkakamali ng mga tao nung nakaraan, people in authority over me, over my life, over my church, hindi naman sila ang kalaban mo dyan si Satanas. Namamayagpag yan sa panahon natin dahil nagdo-double time na siya, darating na si Jesus. Okay? So, for this recording, mananalangin tayo mamaya. Meron lang akong Bible verse na gustong i-stress. 1 Corinthians chapter 15, verse 57. Sabi dito, "But thanks be unto God who gives us the victory
through our Lord Jesus Christ. Ulitin ko po, but thanks be unto God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Itatagalog ko po ng simple. Subalit, salamat sa ating Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ulitin ko po, subalit, salamat sa ating Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang gusto kong sabihin sa bawat nanay, sa bawat tatay na nagdurugo ang kalooban ngayon dahil binabastos sila ng mga anak nila, nilalapastangan. Nakabasa pa ako, grabe yung mga nakikita ko sa SOCMED. Ilan na yung mga istorya doon ng mga nag-OFW, ng mga magulang, na ubos ang pera nila, kabibigay sa mga anak nila, kakapadala, pag uwi nila sa Pilipinas at nag-hope na merong mag-aaruga sa kanila, walang nag-volunteer. Yan ang henerasyon ngayon. The love of many will grow cold. Ito yung realidad. 2 Timothy chapter 3 verse 1 at sumusunod. Basahin ko po sa Tagalog. Kasamaan sa mga huling araw. Ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, lovers of themselves, maibigin sa salapi, lovers of money, mayayabang, arrogant, mga mapagmalaki, proud, mapanlait, suwail sa mga magulang, disobedient to parents, mga walang utang na loob, walang kabanalan. Nakakarinig ako ngayon ng mga katuruan. Yung isa galing pa sa isang senatoriable na dating binoto ko, ngayon hindi na kita iboboto. Lumabas sa bibig mo na hindi kailangan tumanaw ng utang na loob ang mga anak sa kanilang mga magulang. Saan galing yon? Saang pananaw galing yan? Definitely hindi yan galing sa Biblia. Kasi sasabihin ko po sa inyo ng derechahan, kung babalikan niyo po yung lumang tipan, yung Old Testament, ano ang batas doon sa Leviticus? Yung mga anak na rebellious at sumusuway sa kanilang mga magulang, they shall be stoned to death. Pinapatay. Ganong katindi ang batas noon laban sa paglapastangan sa mga magulang. Bakit tayo nakakatayo ngayon? Kasi kahit ako, aamin ako, hindi ako mabait masyado na anak nung teenager ako, nung dalaga ako. Feeling ko masyadong mahigpit sila mama at papa, kaya yung ginagawa ko noon, umi-eskapo ako kasama ng barkada. Nababastos-bastos ko rin sila. O ano, pinatay ba ako ng Diyos? Hindi. Kasi bayad na ni Jesus yung mga ganong kasalanan. The cross paid the penalty for our sins. Babalik lagi sa krus ng Kalbaryo. Ikaw anak, malaki ang mga reklamo mo sa nanay at tatay mo, doon ka sa krus titingin. Bayad ni Jesus lahat yon, magpatawad ka. Ikaw nanay, ikaw tatay, matindi ang kasalanan sa iyo ng mga anak mo, doon ka rin sa krus titingin. Magpatawad ka rin kasi binayaran ni Jesus ang kanilang mga kasalanan. Tapos diretso ka na, pokpok ka na, warfare ka na. Hanggang sa magbago ng mga ugali ang mga anak mo. Ganun po dapat ang attitude natin as victorious Christian parents. Hanggat hindi tayo nalalagutan ng hininga, hindi tayo hihinto sa pakikibaka sa dyablo gamit ang kapangyarihan ng banal na espiritu para sa kalayaan
ng mga kaluluwa ng mga anak natin. The devil is a liar. The devil is a spirit of deception, confusion, manipulation, and control. Nilalason niya ang isipan ng mga anak natin para i-justify sa mga sarili nila na tama yung ginagawa nilang pambabastos at pangmamaliit sa kanilang mga magulang. Galing sa demonyo yan. Never yang manggagaling sa Diyos. Bakit? Because God calls Himself Almighty Father. Ano ba ang dasal natin? Ano ba yung dasal na tinuro ni Jesus? Di ba? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. He is a Father. Yahweh identifies Himself to us as a parent, magulang na banal. Siya lang ang banal. Wala ni isang magulang na nakatayo dito ngayon sa daigdig, dito sa lupa, ang pwedeng magsabi na banal siya. At the foot of the cross, we are all equally sinful. The cross of Christ is the great equalizer. Yan ang dapat na mag-humble sa atin bilang mga magulang. Aminin natin na grabe kung nahirapan tayo maging mga ama at mga ina dahil sa mga circumstances na nangyari sa atin dahil sa pagpapalaki din sa atin ng mga magulang natin. Kung nahirapan tayo, tas nagkaroon pa tayo ng mga mental illness, nagpatong-patong yung mga sama ng loob, hindi rin tayo tinuruan masyado ng mga magulang natin kung paano tayo magiging mabuting magulang, isa lang ang gagawin mo dyan. Aminin mo lahat yan kay Jesucristo. Lumapit ka sa krus ng Kalbaryo, yumakap ka kay Jesus, hingin mo sa Kanya na linisin ka ng makapangyarihang dugo niya. You pray that prayer and watch yourself come out clean before God as if you have never sinned. So ngayon, anong gagawin ng demonyo? Ay, di ang maganda dyan, ihaharap ka ngayon dun sa mga taong nakakilala sa'yo dati. Para saan? Usigin ka. Ipaalala sa'yo lahat ng mga kasalanan mo noon. Ibagsak ka. Samantalang inangat ka na ng Diyos. O so ganito ang mangyayari sa'yo. Kung hindi ka marunong ng tinatawag na victorious Christian living, paikot-ikot ka lang, aangat ka. Tapos pag halo mo sa mundo, halo mo sa pamilya mo, makakarinig ka ng pangit na masasalita, bunga ng impression nila sa'yo noon, tatratuhin ka ng pangit, babagsak na naman yung kalooban mo, papangit na naman ang tingin mo sa sarili mo, babalik ka na naman sa Diyos, ulit na naman, hindi ka nakakaalis doon. And then yung assault, pag-atake ng demonyo sa isip mo, paglalagay niya ng lason sa isip mo, sinasabihan kang wala kang kwenta, wala kang kwentang ama, wala kang kwentang ina, tingnan mo yung ginawa mo sa mga anak mo. Paulit-ulit yan. Hindi ka makakaalis dyan sa guilt complex na yan hanggat hindi mo pinahuhugasan yung buhay mo kay Jesucristo. He's your only way out. Kaya importante pag-usapan natin ito. Paki-share po itong pag-aaral na to sa mga kakilala ninyong magulang din. Remember, if you have a disobedient son, a disobedient daughter, if you have a rebellious child who hurls the most insulting things to your face as a mother or as a father, kung pagbabatayan natin yung Biblia, that sin is worthy
of the penalty of death. So what is the most merciful thing that you can do for your child after you have gone to Jesus Christ and repented of your sins, of your failure as a mother or father, and you have been strengthened by the Holy Spirit? Ito na ang gagawin mo. Put on the full armor of God. Take up your sword, your shield, your helmet. Tirahin mo na yung demonyo na umaalipin dyan sa anak mo. And set him free. Set her free. In the name of Jesus. Through the powerful blood of Christ. Huwag mong tatantanan yung dyablo hanggat hindi nakakalaya yung anak mo. Walang magagawa yung mga comment ka ng comment sa Facebook, gawa ka ng mga reels, ng mga shorts, hinagpis ng hinagpis doon, naghahanap ka ng mga kakampi mo, wag yang mga yan ang kausapin mo. Damihan mo yung oras ng pakikipag-usap mo sa Diyos. Make a stand. Post ka. Konti. Sa 2, 3, yan. Pero hindi araw-araw yan. Ang araw-arawin mo, yung warfare mo sa spiritual, yung deliverance prayers na kung saan bakbakan mo si Satanas sa buhay ng anak mo. Tingnan mo kung hindi humulagpos yan. Qualification lang ha, kailangan po Kristiyano ka para gawin mo yan. Hindi po uubra yung namumuhay ka sa kasalanan, tapos i-apply mo tong sinasabi ko. No, you go to Jesus first. You ask for forgiveness. You ask Him to become Lord and Savior of your life. Receive Him into your heart. Ask for the power of the Holy Spirit to walk in victory. Yun yung point na kung saan magkakaroon ka ng kapangyarihan na gawin ito. So it's a choice. May tatanong ako sa iyo. Baka naman kaya ayaw ka respetuhin ng anak mo. May nakikita siya na ginagawa mo. Nakikilive-in ka. Ilan yung asawa mo. Alam mo yon? Nangungurakot ka. Yung kitang-kita naman. Yung mga ginagawa mo. Diba? Huwag mong bigyan yung anak mo ng loophole para ma-justify yung sinasabi niya laban sa'yo. Ilaban mo rin yung sarili mo. Hingin mo sa Diyos yung kapangyarihan para mabuhay ng tama para sa Kanya. Kung may mga prinsipyo kang ipinaglalaban, kahit hindi yan kapareho ng prinsipyo ng buong mundo, basta alam mo sa puso mo na nag-usap na kayo ng Diyos tungkol dyan, yun na sundin mo. Kailangan makita ng mga anak mo yan. Wasakin mo yung gawa ng demonyo sa buhay niya. Victorious Christian living. We have the victory in Jesus Christ. Kung may notebook ka, kaibigan, sulat mo yung 1 Corinthians chapter 15 verse 57. But thanks be unto God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Sulat mo lang. Anong pakiramdam mo sa talatang yan? And then write down your prayer. Pray for your family. I'll be praying for you. Marami pa tayong pag-uusapan. Meanwhile, i-announce ko na chapter 1. Ang title ng chapter is, isulat mo sa notebook mo, The Devil is Destroyed. You will never walk in victory until you know your enemy is defeated. Tapos na ang pamamayagpag ni Satanas sa universe. Alam niyo po kung bakit? Binayaran na ni Jesus lahat ng atraso natin dun sa krus ng Kalbaryo. And He died for our sins and rose again from the grave, triumphing over sin and death. Wala na tayong dapat katakutan.
Bagkus yung demonyo ang dapat matakot sa atin kasi yung authority over him binigay na sa atin ng Panginoong Diyos. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol dyan. Tumutok lang po kayo. Please pray for Shalom Channel Manila. Holy living is victorious Christian living. Isulat niyo po yan sa notebook niyo. Holy living is victorious Christian living. Magkaakibat po yung dalawang bagay na yan. Hindi ka magtatagumpay sa buhay Kristiyano kung namumuhay ka sa kasalanan o may mga kasalanan kang ayaw mong i-confess sa Panginoong Diyos. Patago kang nagkakasala. So isa yan sa mga bagay na kailangan nating harapin. Okay po? Maraming salamat sa pakikinig. This is just coming from my heart, hindi po ito scripted. So sa inyo po na nakikinig ngayon, ako po ay mananalangin. Kung ikay ama, ikay ina, ikaw ay anak na may sama ng loob sa iyong mga magulang, you are in a toxic home environment, mananalangin ako ngayon sa inyo. Lumaki ako sa toxicity, even sa married life ko, nakaranas kami niyan. That is not alien to me. But I am telling you, there's a way out. God is powerful. He can cleanse us from these things. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo, pinupuri ka namin. 3 persons in one God. You said in your word, not by might, not by power, but by my Spirit, the Ruach HaKodesh. Hallelujah, Lord God. Salamat sa oras na ito na binibigay mo sa amin para manalangin, Lord. Tinataas namin sa iyo ngayon lahat ng mga pamilyang problemado, lahat ng mga pamilyang sinisira ni Satanas sa pamamagitan ng di pagkakaunawaan, sa paninirang puri sa bawat isa, sa palitan ng mga akusasyon, blame shifting, the speaking of evil words, the pagkapit sa mga humanistic philosophies, sa mga human psychology, diyan kumakapit imbis na sa salita mo. Panginoon, wasakin mo ang gawa ni Satanas sa buhay ng bawat membro ng pamilyang Pilipino. Sa nakikinig sa akin ngayon, Panginoon, ayusin mo yung pamilya nila, tanggalin mo yung work ni Satan sa buhay nila. Evil one, get out of the way. I speak against you, you spirit of pride. Get out of this family and be thrown into the abyss. I pray for the spirit of repentance, espiritu ng pagsisisi, ang bumalot sa bawat membro ng pamilya, espiritu ng katotohanan, ang pagsasalita ng totoo, pangungumpisal ng bawat pagkakamali, ng hindi defensive in the name of Jesus. Lord God, please open the way para sa pag-aayos, for your perfect shalom to flow in each family of each person represented here, Lord God. Bless our studies on victorious Christian living. Una, maging matagumpay kami sa personal naming buhay bilang mga anak mo, Lord God, as your sons and daughters. And from that cleansing of our hearts, Father, help us to walk in victory, that we may testify to your power to every person we meet, including our family members. Thank you, Father. We know that you have heard this prayer. Bless every family in the Philippines. We love our country. Patibayin mo ang bawat pamilya sa aming bansa. Magbuhos ka ng revival, O God, at kagalingan. Maraming salamat. Itong aming samat dalangin ng may kagalakan ng banal na Espiritu sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen at Amen.
Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po samahan nyo kami sa susunod na episode. God bless you po. Teacher Carol ito ng Shalom Channel Manila.